Magandang araw. Narito po ang ikalimang pangkat upang ipresenta ang aming pananaliksik na pinamagatang Karanasan ng mga magulang ng mga mag-aaral ng 12 STEM sa San Francisco High School sa paniningil sa paaralan. Taong panuruan 2023 hanggang 2024. Talaan ng mga nilalaman, nilimitahang paksa, kaligaran at nasyonale, literatura, research question, balangkas konseptual, kalahok at pamamaraan ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay limitado sa mga magulang na may anak na nag-aaral sa San Francisco High School sa ika-12 baitang taong akademiko 2023 to 2024. Mahalagang ipagpalagay na ang mga individual na sumali sa pag-aaral ay maaaring hindi wastong sumalamin sa mga katangian at opinyon ng buong populasyon. Kaya naman, ang datos na nakuha mula sa mga tumugon ay maaaring may limitadong pangkalahatang aplikasyon at ang kahalagahan nito sa mga natuklasan ng pag-aaral ay maaaring limitado. Ayon kay Undersecretary Michael Powa, mayroong anti-collection policy ang lahat ng paaralan sa buong bansa. Ngunit mayroon pa rin koleksyon na nagaganap sa kadahilan ng kulang ang mga kasangkapan sa loob ng paaralan na nangangailangan ng kontribusyon ng mga magulang, kasaysayan at mga alalahanin. Patuloy na pagtaas ng gastusin sa edukasyon ay malaking alalahanin sa buong mundo na nakakaapekto sa iba't ibang lipunan. Mga pansin mula sa mga institusyon. Nakikita ng mga institusyon ng edukasyon ang malaking pagtaas ng bayarin, nagdadagdag ng pansin sa mga magulang na nagnanais ng magbigay ng dekalidad na edukasyon. Sa kabuuan, nilalayon ng aming pananaliksik na tuklasin ang mga karanasan ng mga magulang sa mga bayarin sa paaralan. Makatutulong ito sa mga magulang, tagapagbalangkas ng patakaran, mga guro, at makatutulong sa pag-unawa ng mga karanasan ng mga magulang na sumusuporta sa kanilang grade 12 STEM na anak at maaaring magbigay ng ideya para sa estratehikong pagtugon sa epekto ng pagtaas ng gastos sa edukasyon, na partikular na kontekstong ito. Literatura. Si Senator Raffy Tulfo ay nagpuna sa Department of Education noong Huwebes, Nobyembre 9 dahil umano sa paghingi ng pondo mula sa mga estudyante na labag sa Republic Act 5546. Binanggit ni Tulfo ang maraming reklamo mula sa mga magulang. An Act to Further Amend the Republic Act 4206 titled An Act Prohibiting the Collection of Contribution from School Children of Primary, Intermediate, and High Schools. Ayon kina Brunner at Timasike noong 2004, ang pagtaas ng paglaganap ng mga voluntaryong donasyon ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa pantay na pagpapahintulot sa ilang mga paaralan na makinabang habang ang ibang mga paaralan, kadalasan sa mga lugar na hindi gaanong mayaman ay walang akses sa parehong mga pagkukunan. Karamihan sa mga nalalaman natin tungkol sa laki at pamamahagi ng mga voluntaryong kontribusyon sa mga pampublikong paaralan ay anekdotal. Una, ano-ano ang mga karanasan ng mga magulang sa paniningil? Pangalawa, ano-ano ang mga suliranin na kinaharap ng mga magulang sa paniningil? At ang panghuli, paano nakaapekto sa mga magulang ang paniningil? Ang balangkas conceptual na ginamit sa pananaliksik na ito ay IPO model o Input Process Output Model. Ang nakapaloob sa input ay karanasan ng magulang. Sa process naman ay semi-structured interviews, narrative analysis ng karanasan ng magulang. At sa output ay ang buod ng karanasan ng magulang. Kalahok. Ang gagamiting kalahok sa pag-aaral na ito ay ang mga magulang ng mga estudyanteng may karanasan sa paniningil ayon sa kalagayan ng kanilang financial bilang isang mag-aaral ng 12 STEM sa paaralang San Francisco High School taong panuruan 2023 hanggang 2024. Mamaraan ng pag-aaral. Nilalaman lamang ng bahaging ito ay ang disenyo ng pananaliksik, pamamaraan na ginamit sa pagpili ng kalahok, pamamaraan ng pangalap ng datos,
At ang panghuli ay ang pamamaraan na isinagawa sa pagsusuri ng mga datos na nakalap. Disenyo ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay gumagamit ng kwalitibong deskriptibo na disenyo kung saan gagamit ng empirical na investigasyon sa napiling paksa. Ang pag-aaral na rin ito ay nakatuon sa mga karanasan ng magulang sa financial na kalagayan ng mag-aaral na 12 STEM sa paaralang San Francisco High School. Pamaraan ng pagpili ng kalahok o sampling. Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng purposive sampling technique sa pagpili ng kalahok kung saan may espesipikong pamatayang sinunod tulad lamang ng ang mga magulang ng anak ay mag-aaral ng San Francisco High School at nasa baitang na 12 STEM sa taong panuruang 2023 to 2024. Pamaraan ng pangalap ng datos o instrumento. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng interview sa pangalap ng datos mula sa mga kalahok. Semi-structured interviews ang isinagawa ng pag-aaral na ito kung saan ang mga kalahok ay tinanong ng mga open-ended questions at nagkaroon ng mga dagdag at pamprosesong tanong mula sa mga mananaliksik. Pamaraan ng pagsuri ng datos. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng naratibong pagsuri ng datos o narrative analysis na kung saan nakapokus ang mga ito sa pag-unawa at pagbigay kahulugan ng mga nakalap na datos o impormasyon mula sa mga kalahok na sumailalim sa isinagawang interview. Ang mga sanggunian. Salamat po.